Jesusa POV. Okay, since gusto mo magka-girlfriend, bantayan mo munang fake boyfriend mo dito sa hospital. Uwi muna kami ni Angela. Miss na miss ko na itong girlfriend ko. Matagal ko na hindi nadidiligan, baka matuyo na. Sabi ni Almaro habang inaakbayan ng nobya. Si Angela naman ay parang ahas na kung pumulupot sa nobyo. Ang baboy talaga nitong gagong to, sita ni Cindy sa kaibigan. Anong baboy? Buti nga't hindi namin ginawa dito sa ospital habang unconscious si Patrick eh. Ew, ang baboy talaga, nandidiring sabi ni Cindy. Saka nagtawanan ng mga kaibigan niya. Kami din, uwi na muna, baka napagod na itong asawa ko. Kawawa naman ang baby namin. Wika naman ni Lennon. Ha? Iiwan niyo ako dito? Natatarantang sabi ni Jesusa. O diba, girlfriend ka niya? Eh di panindigan mo, saad ni Lennon. Kasi, nag-aalangang sambit niya. Sinulyapan niya si Patrick, nakatingin din ito sa kanya na tila naghihintay ng sagot niya. Napakaamo ng mukha nito. Sige, ako na magbabantay muna dito. Tutal, wala naman akong gagawin sa bahay. Hindi niya alam kung tamang naging desisyon niya, pero parang kinikilig din siya sa idea na sila lang ni Patrick ang may iwan doon. Sigurado ka? You don't have to do this. May private nurse naman ako dito. Wika ni Patrick. Sinulyapan niya ang nurse. Maganda rin ito at sexy. Nurse nga ba to? Parang porn star to na nagsuot lang ng costume ng nurse at anytime may gagawing kahalayan kay Patrick. Masyadong maiksi ang uniform nito na halos luluwa pang dibdib sa sobrang laki ng boobs. Hindi na nga masaradong botones ng blouse nito. Tinaasan niya ito ng kilay. Kanina pa niya napapansin na extra pa cute ito sa lalaki. Bakit ito naman kasi ang hinire ni Lennon at Almaro para kay Pat? Maloko talaga tong mga lalaking to. Oo, ako nang magbabantay dito. Baka pagod na rin itong nurse. Mag-break ka muna, miss. Utos niya sa nurse ng balingan to. Okay lang ma'am, hindi po ako nagugutom. Babantayan ko na lang po dito si Sir Pat. Pa-cute na sambit nito. Muling tumaas ang kilay niya. I insist, mag-break ka na muna, utos niya dito. Napasimangot to sa desisyon niya. Parang labag sa loob nito ang pinag-uutos niya. Tamang nasa isip niya, may crush ang nurse kay Patrick. Pwes, hindi ka magwawagi, babakuran ko si Patrick sa mga malanding babaeng tulad mo. Sigaw niya sa isip niya. Uwi na kayo, ano pang hinihintay niyo? Pagtatabi niya sa mga kaibigan. Uy, nagmamadali. Bakit? Anong gagawin niyo ni Patrick? Tanong ni Almaro. Bakit? Ano bang pwedeng gawin namin dito? Umuwi na kayo at nang makarami kayo ni Angela. Dahan-dahan lang Almaro ha. Maawa ka naman sa nobya mo. Ako ngang kawawa dyan, Jesusa. Kanina pa yan nangangalabit. Kung alam mo lang, nakangising sabi ni Almaro. Tara na, sweetheart. Miss na kita eh. Gusto mo ba ng masahe mamaya? Sakay din ni Angela sa usapan saka sila nagtawanan. Jesusa, baka naman may gagawin kang hindi maganda kay Patrick ha? Lagot ka sa akin. Si Cindy naman nagbabanta. At anong gagawin ko sa kanya? Rapin? Ang bilis sa sagot ni Jesusa. Hindi niya akalain na pati siya ay pag-iisipan pa ng masama ng mga kaibigan nila. Guys, tigilan niyo na si Jesusa. Pagtatanggol ni Patrick. Uy, concern! Sabay-sabay pang mga kaibigan nilang nagsalita. Kung pikon lang talaga siya ay kanina pa siya nag-walk out sa mga ito. Masyadong malakas mga asar ang mga to. Umuwi na kayo, ang gulo-gulo niyo. Hindi kayo nakakatulong sa paggaling ni Patrick. Sagot niya sa mga to. Patawa-tawa lang ang mga to saka nagsitayuan at nag-ayos ng mga kani-kanilang gamit. O siya, uuwi na muna kami at nang makapagpahinga. Tutal naman Pat ay nagising ka na. Babalik na lang kami bukas. May 2 nurse ka naman dito eh. Pili ka na lang dyan. Isang tomboy, isang babae. Natatawang sabi ni Lennon. Bigla niyang sinuntok ang kaibigan. Sinong tomboy? O bakit? Babae ka na ba? Mabuti naman kung ganun para hindi ka mawalan ng mana at itakwil ng papa mo. Napahiya siya sa sinabi ni Lennon. Napatingin siya sa direksyon ni Pat. Nakangiti lang ito sa kanila. Pagkatapos nilang magpaalam ay sabay nang umalis ang mag-asawang Lennon at Cindy at magjowang Almaro at Angela. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko ha.
Ganun lang talaga kami kabrutal kung magbiruan pero mahal naman namin ng isa't isa. Wika ni Pat nang makalabas na. Ang mga kaibigan nila, umupo siya sa tabi ni Patrick. Naka-recline pa rin ang kama nito. Silang dalawa na lang sa kwarto. Lumabas na din ng nurse. Nahuli niyang sumimangot pa to kanina habang naglalakad palabas. Baka akala nito ay masusolo nito si Patrick. Pwes, hindi niya papayagan yun. Napakaswerte mo nga sa mga kaibigan mo. Sobra nga silang nag-aalala sa'yo noong naoperahan ka. Halos dito na tumira si Almaro at Angela sa ospital. Hindi lang pinayagan ni Lennon si Cindy na mamalagi dito dahil makakasama sa pinagbubuntis niya, saad ni Susa. Si Lennon lang talagang kaibigan niya sa mga to. Nakilala niya lang ang mga to dahil kay Lennon. Umuwi lang sana siya para sa kasal ng kaibigan pero parang gusto niya na munang tumagal ng Pilipinas. Lalo na ngayon at may problema pa siya sa Hong Kong. Don't worry, kaibigan mo na rin sila ngayon. Ang kaibigan ng isang kaibigan ng lahat. Wika ni Patrick at ngumiti sa kanya. Parang nalaglag ang panty niya sa ginawa ng binata. Parang wala namang ibig sabihin si Patrick sa pangiti na yun pero ang laki ng epekto nun sa kanya. So, ano nga palang plano? Pag-iiba ni Pat sa usapan nila. Napansin na din siguro nito na bigla ang pananahimik niya. Plano saan? Nagtatakang tanong ni Jesusa. Plano mo kung kailan natin umpisahan ang pagpapanggap natin na maging boyfriend at girlfriend. Ah, yun ba? Hindi ko pa alam eh. Actually, uuwi si Papa dito sa Pilipinas para ipakilala daw ako sa mapapangasawa ko. Ayaw ko magpakasal, saka hindi ko naman yun kilala. Kahit ako din, ayaw ko rin naman ng ganun. Pero paano kung pogi pa lang nerereto ng tatay mo sa'yo? Wala akong pakialam kung siya man ang pinakapogi sa buong mundo. Kung hindi ko siya mahal, syempre ayaw ko. Mas gusto ko pa rin na syempre sa mahal ko. Paano nga pala? May gusto ng lalaki yung papa mo para sa'yo. Baka naman itakwil ka nila ulit kapag nalamang may relasyon tayo. Hindi naman sila against kung may boyfriend ako. Nalaman nga kasi nila na may girlfriend ako, hindi ba? Kaya pilit kaming naghiwalay ni Christine. Kahit sino basta lalaki, okay lang sa kanila. Gusto kasi nilang magkaapo. Nag-iisang anak lang kasi ako. Ah, ganun ba? Gusto sana niyang sabihin na pasadong-pasado to sa papa niya. Itong mga lalaking dapat pinapakasalan. Napangiti siya sa mga naiisip. Ano nga palang nangyari sa girlfriend mo? Bakit kayo nag-break? Pag-iiba ni Patrick ng usapan. Pinagpalit niya ako sa lalaki. Matagal na pala silang may relasyon. Hindi lang siya nakikipaghiwalay sa akin dahil sa mga connections ko. Kaya nga nakapag-model din yun sa Paris dahil sa tulong ni Ate Juliana sa kanya. Ganun ba? Pero mahal mo ba siya? I don't know. Hindi ko alam eh. Parang best friend ang turing ko sa kanya. Nasaktan lang ako kasi tinago niya sa akin. Kung sinabi niya siguro baka naintindihan ko pa siya. How about you? Balik tanong niya naman kay Patrick. Me? Hindi ko din alam eh. Naguguluhan din ako. Hindi naman kasi ako typical na bakla na nagjojowa. Actually, hindi pa ako nagka-relationship. Hindi pa ako na-attract sa boys pero I admire girls. Like Cindy, Angela, and Juliana. They are one of the girls that I admire. Nasaktan siya ng bahagya. Hindi siya binanggit ni Patrick. Hindi ba ito nagagandahan sa kanya? Kaya siguro hindi talaga ako bakla that I thought I was. Parang na-brand lang na bakla ako dahil sa business ko na parlor. Buti naman, bulong ni Jesusa sa sarili. May nararamdaman na kasi siyang pagkamangha sa binata. Napakabait nito at matulungin. Idagdag pa na napakagwapo at matangkad. Parang feeling niya lagi itong mabango. Sayang naman kung bakla ito. Baka pares lang silang may identity crisis. Napangiti siya sa sarili. What did you say? Tanong ni Patrick habang tinititigan niya to. Malamang at narinig nitong pagbulong-bulong niya sa sarili. Wala. Bakit nga pala yun ang business mo? It's my mom's parlor. Ako lang nagpapatakbo since busy na siya sa bagong asawa niya. Nasa Singapore na kasi siya nakatira. Hiwalay na din kasi sila ng dad ko. Sayang naman kung pababayaan ko. Tumangutango lang siya sa kwento ni Patrick. Napakabait naman pala nito. Baka inaanto ka na. Gusto mo na bang matulog? Pag-iiba ni Susan ng usapan. Oo nga eh. Medyo antok na nga ako. Pwede ka nang umuwi para makapagpahinga. May private nurse naman ako dito. Siya nang magbabantay sa akin.
Hindi, babantayan na lang kita dito. Wala rin naman akong gagawin ngayong araw. Ayaw niya siyang private nurse na yon. Baka ma-inlove pa si Patrick doon. Mukhang palaban pa naman ang babaeng yun. Babakuran niya ito para sa kanya lang ang atensyon ni Patrick. Hindi niya ito hahayaan na makapansin ng ibang babae. Sigurado ka? Naguguluhang tanong ni Patrick sa kanya. Tumango lang siya bilang pagsagot. Nakapagdesisyon na siya. Liligawan niya si Patrick. Siya ang gagawa ng paraan para maging sa kanyang binata. Napangiti siya sa mga naiisip. Tumayo siya at inayos ang pagkaka-recline ng kama ni Patrick. Binaba niya ito para makahiga ng maayos ang binata. Habang ginagawa yun ay napalapit ang katawan niya sa mukha ni Patrick. Medyo sinadya niya yon. Nakita niyang nailang si Patrick sa ginawa niya. Pero nagpatay mali siya lang siya. Smells good, komento ni Patrick. Nanindig ang balahibo niya. Nagtama kasing hininga nito sa leeg niya. Parang may kuryenteng pumasok sa kaibuturan ng katawan niya. Hindi niya inaasahan yun. Siya dapat ang naglalandi dito. Bakit siyang apektado? Shit, parang nabasa ang panty ko. Sambit niya sa sarili. Ay, sorry, I can't help it. Ang bango mo kasi. Nailang na wika ni Patrick. It's okay, simpleng sagot niya. Sinadya niya naman kasi yun. After niyang maayos ang kama ni Patrick ay ang una naman itong inayos niya. Tulog ka na be? Utos niya dito. Be? Yeah, yan na lang tawagan natin para sweet. Malapad ang ngiti niya na habang sinasabi yun. Wala pang ang papa mo eh. Practice na tayo para pagdating niya, sweet na tayo sa isa't isa. Nakangising sabi niya. Gumisi din ito. Sige, ikaw ang bahala. Matutulog na ako ha. Umuwi ka lang kapag pagod ka na. May magbabantay naman sa akin dito. No, dito lang ako. Gusto ko pagising mo, ako pa rin ang unang makikita mo. Ngumiti ito sa kanya bago ipinikit muli at ang mata. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng binata na natutulog. Malamang ay may epekto pa ng gamot kaya mabilis tong nakatulog agad. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit parang may gusto na siya kay Patrick? Babae na ba siya? Hindi kaya bisexual siya? Pwedeng ma-in-love sa babae at pwede ring ma-in-love sa lalaki. Well, posible naman yun. Kung ma-in-love man siya kay Patrick, hindi yun problema. Mas advantage pa nga yun sa kanya para hindi na magalit ang papa niya at ireto siya kung sa sino-sinong lalaki. Mas gusto niyang si Patrick na lang. Kinikilig siya sa mga iniisip. As for Patrick, kung hindi pa ito sigurado sa nararamdaman, ay siya nang gagawa ng paraan para maramdaman itong kagusto-gusto siya bilang babae. Gagawin niyang lahat magustuhan lang siya ni Patrick. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bumukas ang pinto. Ang private nurse ni Patrick ang pumasok. Mami Susa, ikaw naman po mag-break, baka nagugutom ka na. Sambit nito sa kanya. Hindi. Dito lang ako. Magpapadeliver na lang ako ng food. Takot ka ba na iwan sa akin si Sir Pat, ma'am? Don't worry, hindi ko siya papabayaan. Tinignan niya ito ng masama, para kasing nang uyam to sa kanya. Nurse ka ba talaga o pokpok? Look at you, ganyan bang tamang pagsusuot ng uniform nyo? Ma'am, hindi ko na po kasalanan yun kung malaki ang dibdib ko at ikaw ay wala. Lalong naginit ang ulo niya sa sinabi ng mahaderang nurse. From now on, you're fired. Wala kang karapatang mag-fired sa akin, ma'am. Si Sir Pat mismong pumili sa akin bilang maging private nurse niya, kaya siya lang ang may karapatang i-fire ako. Nakipagtitigan siya dito ng masama. Hindi rin ito nagpapatalo sa kanya. Parang nakahanap siya ng katapat niya. Magiging karibal niya pa ata ito kay Patrick. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Sexy naman talaga to. Malaki ang boobs at malaki ang puwet. Naiinis tuloy siya sa sarili. Na-insecure siyang bigla. Pero hindi siya magpapatalo dito. Palaban siyang babae. Hindi siya pwedeng matalo sa babaeng ito, lalong-lalo na sa atensyon ni Patrick. Muli niyang tinignan ito, nakipagtitigan din ito sa kanya. Umupo ito sa kabilang bahagi ng kama ni Patrick. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Hindi man lang ito nahiya sa kanya. Hindi na niya ito pinansin. Wala siya sa posisyon para alisin ito sa trabaho. Ayaw niya naman na malaman ni Patrick sakaling paalisin niya ito. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya na masyado na siyang pakialamera? Wala pa man silang relasyon. Umabot ng 30 minutos na silang tahimik doon sa loob ng kwarto. Hinihintay nilang magising si Patrick. Nagbisi-bisihan siya sa mga magazines na nandoon. Ang nurse naman ay busy din sa cellphone nito. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone niya. Si Lennon ang tumatawag.
Jesusa, pwede ka bang pumunta muna sa Bling? Andun kasi ang isa nating regular client. Gusto niyang bumili ng necklace pero ang gusto niya, nandun ako o ikaw para mag-assist sa kanya. Ikaw ang malapit sa shop kaya ikaw na lang pumunta. Sabi ni Lennon sa kanya sa telepono. I can't. Nagbabantay ako dito sa ospital. Magaling naman na si Patrick. Kailangan niya lang ng pahinga. Pwede mo naman siyang maiwan kahit na sandali. Hindi niya masabi kay Lennon na ayaw niyang iwan si Patrick sa mahaderang nurse nito. Sige, pero babalik ako agad dito. Napatingin ng nurse sa kanya nang marinig ang sinabi niya. Naramdaman siguro nito na alis siya. Huling-huli niyang napangiti ito. Ang saya ng hitad ha. Masusolo niya si Patrick sa isip niya. Pagkababa niya ng telepono, kinuha niyang bag niya. Aalis lang ako sandali. Babalik din ako kaagad. Take care of Patrick. If anything happens to him, malalagot ka sa akin. Don't worry Ma'am Jesusa, nurse po ako. Alam ko na pong gagawin, hindi mo na ako kailangang sabihan. Pilosopong sagot nito sa kanya. Tinignan niya ito ng masama bago tinalikuran. Mainit talagang dugo niya dito. Mabilis na lumabas siya ng ospital. Bibilisan lang niya para makabalik siya kaagad. Ayaw niyang tumagal at masolo ng nurse si Patrick. Pagkalabas niya nagabang kagad siya ng taxi. Isang sasakyan lang ang dala nila kanina dahil siyang nag-drive para sa mag-asawang Lennon at Cindy. Naiinis pa siya dahil ang tagal dumating ng taxi. Kung ano-ano na mga naiisip niya tungkol kay Patrick at sa mahaderang nurse. Sa tagal pala ng tinambay niya doon sa kwarto ni Patrick ay hindi niya pa din alam ang pangalan ng nurse na yun. Sa bagay, wala naman talaga siyang pakialam kung ano man ang pangalan ng babaeng yun. May mangilan-ngilan na dumadaang taxi pero may pasahero to. Ayaw niya namang mag-book pa ng Grab dahil mas lalong tatagal pa to. Sa wakas ay may dumating na taxi. Sumakay agad siya at nagpahatid sa mall kung saan ang shop ng Bling. Mga 15 minutes lang ang layo nito mula sa ospital kung walang traffic. Mabuti naman at medyo hindi ma-traffic kaya nakarating kagad siya sa Bling. Malayo pa lang siya ay nakita na niya ng regular client nilang si Miss Sasa. Isang model at vlogger to kaya sikat ang customer nila na yon. Hi Miss Sasa! Bati niya sa babae na makalapit siya dito. Nakaupo ito sa lounge nila habang nagbabasa-basa ng mga magazines doon. Nabigyan na din to ng complimentary coffee and cookies ng mga staff niya habang naghihintay sa kanya. Hi Mrs. Sousa! Tumayutot ang beso sa kanya nang makita siya. Kanina ka pa ba? Tanong niya dito. Hindi naman, mababait naman ang mga staff niya dito kaya hindi ako na-bored while waiting. Nakangiting sagot nito sa kanya. Pasensya ka na ha, galing pa kasi ako sa ospital. Ako nagbabantay ngayon sa friend namin si Patrick. Oh yeah, yung nasaksak sa kasal ni na Lennon at Cindy? The Knight and Shining Armor. How is he? Kinikilig na tanong nito sa kanya. He's fine, naoperahan na siya at nagpapagaling na lang. Oh, that's good to hear. Mabuti naman kung ganun. Sayang naman kapag natuluyan siya. Ang gwapo pa naman niya. Saka napaka-gentleman niya. Kahit pa kamatayan, kaya niyang harapin para sa kaibigan niya. How much more pa kaya kapag girlfriend niya na, no? Tila kinikilig na sambit ni Miss Sasa. Pasimpleng tinasa niya ito ng kilay. Bakit ba ang daming mainteresado kay Patrick? Mukhang mahihirapan pa ata siya sa binata. Marami siyang magiging karibal. Ano nga palang pakay mo dito? Lennon told me that you want to buy a necklace. Pag-iba niya sa usapan nila. Baka magtanong pa to ng magtanong tungkol kay Patrick at lalayasan niya to. Yeah, gusto ko sanang makuha ang suggestion mo kung anong bagay para sa akin. Akong bahala, Miss Sasa. Meron akong bagong design na bagay sa'yo. Nakangiting sabi niya sa dalaga. Dinala niya ito sa showroom kung saan nakadisplay ang mga bago nilang design. Pinakita niya ditong bago niyang design. Ito sa snake design necklace na puno ng gems. Nagnining kagad ang mga mata nito na makitang alahas. Oh, I love it. Ang ganda naman ito, Mrs. Sousa. Thank you, sagot niya sa kliyente nila. Nakaka-proud na nagustuhan ng mga customer ang mga gawa niyang alahas. 2 lang ang ginawa ko ng ganyan. Ang isa ay sold na kay Miss Hart Evangelista. Then itong isa na lang ang natira. Kukunin ko na yan, Mrs. Sousa. Hindi mo malang ba muna itatanong ang price, Miss Sasa? Natatawang sabi niya. Kitang-kita kasi sa mukha nitong excitement. Hindi na. Baka maunahan pa ako ng iba. Gusto ko akong isang nagmamay-ari niyan. Noted, Miss Sasa. I'm sure na bagay yan sa'yo. It makes you more sophisticated. Thank you, Mrs. Sousa. Kaya dito talaga ako gustong bumili ng jewelry sa shop niyo eh. Napaka-elegant na mga designs.
Isa din sa nagugustuhan ng mga client nila sa bling is limited lang kasing design na ginagawa niya per jewelry. Kaya nakakasiguradong walang kaparehas or iilan lang ang nagmamay-ari ng alahas na ganong design. Here's my credit card. I will pay it right away. Tapos paki-deliver na lang sa bahay ko, Mrs. Susa. Sure, Miss Sasa, it's our pleasure. Nakangiting sabi niya. Can I make a request? Pwede bang si Patrick ang mag-deliver sa bahay ko? I want to meet the guy. Malay mo baka magkagustuhan kami. Kinikilig na wika nito. Biglang nagibang ekspresyon ng mukha niya. Ang akala niya tapos nito kay Patrick. Oh, sorry Miss Sasa pero hindi ko po employee si Patrick ng Bling. Saka he's still in the hospital. Hindi pa po siya lalabas for 1 month. Pagsisinungaling niya, ayaw niya namang awayin to. Sayang ang kikitain nila sa Bling. Worth 1.2 million din ang necklace na yon. Akala ko ba magaling na siya? Ang tagal naman ng 1 month. Yeah, yun po yung advice ng doktor sa kanya. Oh, ganun ba? Pinasikaso na niya kaagad ang payment ni Miss Sasa sa staff niya. Baka magbago pa ito ng isip at sakaling hindi ito mapagbigyan na si Patrick ang maghahati ng necklace na binili nito. Miss Sasa, I will leave you with my staff Ashton. He's my trusted staff here. May importante lang akong pupuntahan. Kung kailangan mo ng tulong, feel free to ask Ashton. He will help you. Okay, Mrs. Susa. Thank you for accommodating me. Bye! Nagbeso na muna siya dito bago umalis. Saka nagmamadaling lumabas ng mall para bumalik kagad sa ospital. Naghanap ulit siya ng taxi pabalik ng hospital. Masaya siya at nakadeal siya ng client. Sa araw na yun, maya-maya pa may taxi na tumigil sa harap niya. Sumakay kagad siya at nagpatid sa ospital. Kakaupo niya pa lang na tumawag agad si Lennon sa kanya. Kamustang benta mo kay Miss Sasa Jesusa? Okay naman, binili niya ng isa kong designer snake necklace worth 1.2 million. Wow, that's good to hear. Good job, Jesusa. Kaya lang, gusto niya si Patrick mismo mag-deliver ng jewelry sa bahay nila. Paano naman nasali si Patrick sa usapan niyo? Hindi ko nga alam eh, nabanggit ko lang galing ako sa ospital at ako nagbabantay kay Patrick. Baka nakita nila kasi si Patrick sa balita tungkol sa kasal namin. Biglang naging hero kasi si Patrick. Madami tuloy naging interesado sa kanyang mga single girls. Ang hindi nila alam ay bakla si Patrick. Tayo-tayo lang nakakaalam nun. Nangingiting sabi ni Lennon. Hindi bakla si Patrick Lennon. He told me. Or maybe he's before. Pero I think ngayon he's changed. Pwede ba yung nagadagad na mag-iba? Kaya pala ganun na lang kumakatingin sa'yo si Patrick kanina. Baka nga naapektuhan ang puso niya nung nasaksak ni Monica. Or maybe he's bisexual like me. Bakit mo naman nasabi yan? We talk, nagpaplano kasi kami sa pagdating ni Daddy. I asked for his help na mag-pretend sa boyfriend. Interesado ka din ba kay Patrick? Diretsong tanong ni Lennon sa kanya. Why not? He's a decent guy. Cute and gentleman. And guwapo and tall and... Stop it. Putol ni Lennon sa kanya. Uubusin mo bang magagandang adjective para kay Patrick? May inisasambit nito. I can see na parang tinamaan ka na din kay Patrick ha? Sige, go for it. I'll support you friend. Mas gusto ko din si Patrick ka ma-in love. He's a good man at para hindi ka na magkaproblema sa pamilya mo. Kailangan ng tagapagmana ng papa mo kaya dapat mabigyan mo siya ng apo. Napangiti siya sa sinabi ni Lennon. Suportado siya nito sa love life niya. Parang kanina lang ay malungkot siya dahil sa nangyari sa kanila ni Christine. Eto ngayon at si Patrick naman ang nasa isip niya. Sa kakachika nila ni Lennon, hindi niya na napansin na sa labas na siya ng ospital. I have to go. Nandito na ako sa ospital. Paalam niya kay Lennon. Hindi na niya hinintay na sumagot ng kaibigan. Pinatayan niya na ito ng telepono. Nagbayad na siya sa driver ng 1,000. Keep the change, Manong. Naku ma'am, 1,000 po itong pera mo. 200 lang po dapat ang bayaran. Sambit ng driver sa kanya. Sa'yo na yan, Manong. Nagmamadali kasi ako. Naku ma'am, salamat po. Ang bait mo naman. Tuwang-tuwa ang driver sa kanya. Welcome po, sagot niya. Kumita naman siya ng mahigit 1 million sa araw na yun. Ano ba naman ang konting tulong para sa driver? Pagbaba niya ay tumakbo na siya sa loob ng hospital, diretso sa kwarto ni Patrick. Binuksan na kaagad yon. Hindi na siya nag-abala pang kumatok. Nagulat si Patrick at ang nurse nang pumasok siya. Nabaling ang atensyon ng mga to sa kanya. Naputol ang masayang pag-uusap ng mga to. Tinignan niya ang nurse.
Nakangiti ito sa kanya na parang nang uuyam. Tinaasan niya ito ng kilay. Nakita pa niyang sinusubuan ni Mahadera ng mansanas si Patrick. Pakiramdam niya ay umuusok ang ilong niya. Hindi talaga nakaksaya si Mahadera habang wala siya. Akala mo magpapalamang ako ha? Watch and learn, sambit niya sa sarili habang nakatingin kay Mahadera. Nagsukatan sila ng tingin. Kinitaan niya ito na nakakaloko saka lumapit kay Patrick. Hibe, sorry umalis ako ha. May importante kasi akong ginawa sa bling. Sambit niya kay Patrick habang naglalakad papunta dito. Pagkalapit na siya ng hustong nilapit niyang mukha sa binata at hinalikan to sa labi. Nagulat naman si Patrick sa ginawa niya. Smack lang dapat yon pero gumalaw ang labi ni Patrick. Naging mapusok ang halik na yon. Dahan-dahan lang sa umpisa hanggang sa lumalim ng paghahalikan nila. At hindi siya ready para doon. Napapikit siya. Ninanamnam niya ang halik ni Patrick. Lasang mansanas ang halik na yon. Napakasarap sa pakiramdam. First time niyang nahalikan ng isang lalaki. Naghahalikan din sila ni Christine pero ibang-ibang halik ng isang lalaki. Ang halik ni Patrick. Sambit ng nurse para kunin ang kanilang atensyon. Naputol ang kanilang paghahalikan. Sorry, Jesusa. Sambit ni Patrick na matauhan to. It's okay, tanging sagot niya. Hindi niya alam kung anong dapat isasagot. By the way, this is my private nurse, Sam. Sam, this is Jesusa. Pakilala ni Patrick sa kanila ni Mahadera. Kilala ko na po si Mrs. Sousa, Sir Pat. But I don't think na kilala niya ako, sagot ni Sam. Halata niya sa mukha at boses nito na naiinis ito sa kanya dahil sa mga siyang nagwagi. Hinalikan siya ni Patrick at dahil doon ay kinikilig siya. Labas muna ako, Sir Pat. Bibili lang ako ng coffee. Tumango lang si Patrick pero mata nito na sa kanya. Walang gustong magsalita sa kanilang dalawa. Nakapako lang mata nila sa isa't isa. Nang makalabas na si Sam ay wala pa rin gustong bumasag ng katahimikan. Jesusa, pwede magtanong? Si Patrick ang una nagbasag ng katahimikan sa kanilang dalawa. Ano yun? Why did you do that? What? Pagmaang-maangan niya. Why did you kiss me? Diretsahan tanong nito sa kanya. It was supposed to be a smack pero ikaw ang nag-kiss sa akin. Nahiyang sumagot niya. Because you initiated it. Bakit ayaw mo ba? Nahiyang tanong niya. Tumahimik mo na to. Shit, galit si Patrick sa akin. Masyado ka kasing pilya, Jesusa. Akala mo lahat na lang joke. Yan tuloy galit si Patrick sa'yo. Kastigo niya sa sarili niya. Napayuko na lang siya. Biglang gumalaw si Patrick. Inangat ito ulit ang ulo niya sa pamagitan ng kamay nito. Hindi naman ako galit. Nagulat lang. Sagot nito sa kanya. Matamis ng ngiting sinagot niya kay Patrick. Ang akala niya nagalit ito sa kanya. Can I kiss you again, Jesusa? Nakangiti ding sabi nito sa kanya. Wag na. Kapag nandito na lang si Papa, nahiyang sabi niya. Hindi ba magpa-practice tayo kung paano maging sweet sa isa't isa? Nakangising sambit nito sa kanya. Next time na lang kapag nakalabas ka na dito sa ospital. Nahiyang sagot niya para siyang dalagita na nililigawan ng crush niya.